Hindi po dapat tayo magpalunod sa anumang stress na ating pinagdadaanan. You don't have to live a life of anxiety. You don't have to be overwhelmed by the fear that you are feeling right now. Anumang boses ang naririnig mo sa iyong kaisipan that is not aligned with the Word of God, meron kang authority para palayasin ang lahat ng ito kasi ang isip na yan ay regalo sa iyo ng ating Panginoon. Sasabihin sa iyo ni Satan, nakalimutan ka na ng Diyos at ikaw naman mararamdaman mo yung rejection, mararamdaman mo yung loneliness. Buti pa sa ibang tao may plano ang Diyos pero sa iyo wala. Ang sasabihin ni Satan sa iyo, wala ka ng kinabukasan. You are a mistake. You are a failure. Say this to you mga kapatid, lahat yan ay pawang kasinungalingan. Sapagkat mahal tayo ng Diyos, nagmamalasakit ang Panginoon sa atin. In fact, the presence of that voice in your head na mga negative thoughts is a sign that you are under attack. But we thank the Lord. Kung may presensya ng kaaway, nandun din ang assurance ng presensya ng ating Panginoon. That you can be free from every mental torment that you are facing right now. Na yes, sa iyong pananaw wala ng pag-asa, but with Jesus, there is no hopeless situation. There is no hopeless case in Jesus Christ. Again and amen mga kapatid, palapakan natin ang ating Panginoon.